Ibarra. Dito po ako naipagkita sa inyo, malayo sa mga tao. Siguro 1 oras lang ang hinihingi ko. Kailangan ihatid mo ako sa bayan mamaya. Kasi sinabi ko, tenyente doon ang punta ko. At pupuntahan din niya ako doon bukas. Kahit magkita kami ng tenyente ngayon, di niya ako maikilala dahil minsan lang niya ako nakita. Mukhang mahal siyang araw ko ngayon. Maiba tayo. Anong pag-uusapan natin? Ginoo, tagapaghatid po ako ng karaingan ng mga api. May magagawa ba akong tulong dyan? Natitiyak ko po. Kaya ang hinihiling nila ay Radikal na reforma sa hukbong sandatahan, sa pari at pagkakaroon ng katarungan, sa makatwid, makataong gobyerno. mo, Elias, pananalita mo, hindi pa natuluyang kilala. Pero ito sasabihin ko sa iyo. May kasirian nga sa ating kalagayan, ngunit lalo ito sasama kapag binago. Kung pinahina ang Gwardiya Sibil, delikado ang kaligtasan ng bayan. Gusto ko ang kaligtasan ng Pilipinas at kapakanan ng Espanya. Sa palagay mo ba, ang pamamalagi ng Espanya at pagsakop dito dahil lamang sa mga pari? Oo, ito ang paniniwala ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Pasensya na kayo, hindi ako mahusay magpaliwanag. Dahil ako ay isang Indyo, pagdududahan ang karapatan ko. Sasabihin ko sa mga api na ilipat nila ang Diyos, ang kanilang lakas at pananalig sa tao. Ihatid ko na kayo. Itutuloy ay nagtulak ng pag-aalinlangan sa aking sarili. Ngunit anong magagawa ko? Hindi ako lumaki dito kapiling ng mga kababayan. Sa kabila nito, mahal ko pa rin ang bayang ito. Sa akin, dahil sa utang ko sa kanya, ang aking kasawian. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay gusto kong malaman kung napatay mo na ang hayop na iyon. Kung hindi mo nagawa ang duelo, ay ipagtatapat ko kay Clarita na puros kakayabangan lamang. Umaasa ako na hamon mo na ang tinyente para maibigay ko na ang lahat ng iyong hinihiling. Nagmamahal, Victorino. Ano ba to? Paano ko gagawin yun at sino naman napapayag na maging alalay ko sa duelo? Bakit pa kasi akong nakikinig sa babae yun? Ito napapala ko eh. Napapala ng mga mayayabang at mapagpanggap. Tawagan ka ng Diyos. May maganda akong balita. Tumanggap ako ng sulat mula sa Maynila na nagpapatunay na hindi iskumulgalo si Ibarra. Wala nang hadlang sa kasal. Narinig mo ba yun, Maria Clara? Huwag ka nga magpahalata din, Sinang. Ano pa si Father Damaso? Bilang ninong ni Maria Clara ay hindi siya makakapayag, ngunit kung hihingi lamang ng tawad sa kanya si Ginoong Ibarra, maayos lang lahat. Kung hindi siya patawarin ng pari, Dapat intindihin na lamang ito ni Maria Clara. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din. Huwag ka magtaka. Kanina pa kita pinuturin sa kanila. Maraming salamat. Sandali lang. Hoy, Ibarra! Saan ka ba naman ba nagsuot buong maghapon? Hindi pwedeng sabihin, ito yun. Halika nga rito, Sinang. Tapatin mo nga ako. Galit ba sa akin si Maria? Ewan ko, pero sinasabi niya na mas makakabuting linutin mo na siya. Tapos, bibirahan na siya. Alam mo, sa totoo lang, gusto siyang ipakasal ni Kapitan Tiago at paano lamang sa sinama ngayon. Pero wala pang higit si Mami Clara. Akala ko ngayon niniligawan ka na diba? Sabi naman niya, mabuti na iyon. Tapos, iiyak na naman siya. Sabihin mo kay Maria, gusto ko siya makausap ng sarilian. Kung hindi ka harap ang binatang iyon. Malabo ata yun, Ibarra. Pero sige, susubitan ko. Piling ko malalaman ng music. Bukas, pumunta ka sa aming bahay. Nalitan kasi kami ni Victoria sa pagsama ko ng pagtulo. Ayaw nakapinig na siya. Teka, ano nga ba ang sikreto mo? Pumunta ako sa Los Baños. Magtatayo ako doon ng pabrika ng langis ng inyo. Kasosyo ko ang iyong ama. Yun lang pala. Akala ko naman kung ano na. Huwag mo muna ipakita ang sikreto. Para ano ka? Hindi naman exciting ang langis na ito. Sige na, magkakaroon ako. Sige, papaalam na rin ako. Hindi, pero kaysa natin siya, iligtas ni Don Crisostomo ang buhay niya. Sumapi ako dahil si Don Crisostomo ang nagpabungos sa mismo. Ikaw na ba? Kayo na rin ba? Mag-iwalay tayo, may sumusunod sa akin.
Makukuha ninyo ang armas bukas ng gabi. Tandaan ang sigaw. Mabuhay Don Crisostomo. Sige, lakad na. Aadas ako. Baka sakali magbalik sila. Sino ka? Sino ka rin? Ano ang hinihintay mo rito? Yung alas 8, ipipili ako ng magandang barahan ng mga patay. Gusto ko manalo sa sugal ngayong gabi. Ikaw? Ganon din ako. Mabuti yan, may kasama ako, may baraha ako. Kapag tumunog ang alas 8 ay bubunot ako ng mga baraha kapag kumilos ang baraha iyon. Ang tinili ng patay at makikipag-agawan ako sa patay. Sandali lang, hindi pala pipili ang mga patay kapag sobra sa isa ang harap. Pero hindi ako alis dito. Ganito magsugal muna tayo. Ang matalo ay siyang aalis. Doon tayo. O ang ilalatag ko ay isang alas at kabayo. Sa kabayo ako. Umalis ka na rito. Ganap ng alas 8 na. Hindi ko alam kung babatiin ko kayo. Ngayong pinayagan na kayong bumitaw sa inyong mga pwesto. Hinabang kayo mga Guardia Civil, kaya dapat lamang na manatili kayo sa inyong mga pwesto bilang pinuno. Ano ang laban ko sa kinatawan ng may mga personal na interes sa tulad ng Ibarra? Magkaiba kayo ni Ibarra at upang magawa ay kailangan niyang magyuko ng ulo at makisama. Ang tungkulin niya ay ang yanigin ang naghaharing sistema na may lakas at pagtitiwala sa sarili. Ang kalaban niya ay ang mga pinuno ng bayan, umaabuso sa kanilang kapangyarihan, mga naggugulo sa katahimikan at sa hindi makaganap ng kanilang mga tungkulin. Kung ang mga ito ay inyong ipaglalaban, ay maaaring makikisa sa inyo. Malaki ang pinagbago sa ating bayan. Naniniwala kayo diyan? Yan ang epekto ng kawalan ng kaalaman sa nakaraan. Ang bunga ng paglipat mula sa Espanya, ang epekto ng pagpasok ng mga bagong aklat patungo sa Europa na mabuksan ang Suez Canal. Yung mga palaaran ng filosofiya, namatay na hindi maunawaan ng lalong mahalaga o ang paglutas ng mga problemang ukol sa diwa at material. Ito ang paglilimot sa ating lalong mahalaga, ating pagkatao at pagkakakilanlan. Tingnan mo mga kabataan ngayon, nag-aaral sila ng mga kurso, ngunit ipinalalagay na laban sa pananampalataya. Sa wakas ay naunawaan ng tao na ang pamana niya ang buong mundo. Maaari niyang pagharian. Pero, kakaunti pa ang balon ng bagong kaalaman at mamapigil ang pag-unlad dito. Ayon sa filosofiya ng Escolasticismo, may tatlong paraan ng pagtataguyod ng pag-unlad. Ang namuno, ang makiisa, at ang pahila. Kabilang ang Jesuita sa itatlong grupo. Ang Pilipinas ay 300 taon nang atrasado sa pag-unlad. At ang Jesuita ang kilala nating kinatawan ng progreso. Ano po? Ngayon at binalagnat ako pero hindi nahihibang. Tao ako at kasangkot ako sa sangkatauhan. Kung mangangarap ako, ay mangarap na akong maganda, lalo na sa huling sandali ng buhay ko. Ang nakakagising ng mga bata ay walang kabuluhang gawi. Ang pamumuhay dahil walang makitang huwaran. Mabuti na lamang at mamamatay na ako. Gusto niyo ba uminom ng gamot? Hindi na kailangan ng gamot ng mamamatay. Higit itong kailangan ng mga may iwan. Pakisabi pala kay Don Crisostomo.